Huwag naman kayo masyadong napakita lang naman namin sa inyo kung ano talagang buhay dito eh. Hindi pinupulot, kailangan teamwork kayo mag-asawa. We are here to pay the property tax. I am aware of this. 2. We have 2 property. What's the last name? Trinidad. Yes! Trinidad. Andito na yung Katibayan. Ha? Ayan ha? St. Laurent ha? Fully paid na naman kami ni Mrs. Sa tax. Alright. Fully paid na naman si Mrs. sa kanyang tax. Pagkarbi na yan. Guys, good morning. Woohoo! Dito pa rin tayo sa Winnipeg, Manitoba. Pero bukas biyabiyahin na daw ako, sabi ng aking dispatch. Sakto, nag-enjoy kami ni Mrs. dito at mga bata. Sulit na sulit. Hindi mo nga alam kung kailan ulit tayo makakauwi. But anyway, ngayong araw na to, plano namin pumunta ng St. Laurent ni Mrs. I-check namin yung RV doon, diba, sa mga nakasunod sa atin. Napanood nyo, renap natin yung RV, no? Linagyan natin ng tarpaulin. At inano namin ni Mrs. Wininterize namin ni Mrs. Lahat is been setting up. Ngayon, pupunta ulit kami doon ni Mrs. Kasi may pagkakataon, i-check namin kasi chinek namin yung weather kagahapon, malakas ang hangin, baka mamaya linipat yung tarpaulin natin, naka-aksidente tayo. Kaya today is just me and my wife. Text naman sa akin ng dispatch ko, you're leaving Friday, sabi niya, kaya nga tinext ko kung anong estimated day of estimated time of departure tayo, alis bukas. Hindi kasi nag-reply, pero bukas daw. Pero ang tingin ko niyan, baka hapon bukas, kasi yun naman talaga yung regular run natin. Pupunta tayo ng Wisconsin na naman, yan yung regular run. Oh, yung kapitbahay. Pilipino ba yun, Han? Hello po. Yan, ito yung bahay nila. Ano ba nangyari dun sa anuhan, yung garahe nilang yun, nasunog? Oo, luma daw kasi yung sasakyan niya, di ba? Tayo sinasaksak natin yan. Oo. Oo, meron. Wala, Han. Nakita ko, ay nakapula sila. Okay. Yan, mag-go na sila. Ikaw talaga. May nakita lang yun. Ayan guys, so pupunta nga kami sa RV ngayon, pero dadaan muna kami ng pagkain namin ni Mrs. dito. Bili kami ng litson. You know, mag-litson tayo, Han? Manok. Hindi, baboy ayaw mo? Ayokong baboy, ha? Sawa na si Mrs. sa mamoy. Ayaw niya ng litson. Manok lang Baboy. para ano? Litson manok na lang daw, sabi niya. O sige, litson manok na lang tayo. Hindi masyado makolesterol. Hindi naman siguro kukunin lahat yung ano. Wala, pangit yung lechon baboy. O sige, yung Mrs. ang ano, Mrs. ang bossing eh. Kung anong gusto mong pagkain, game din ako. Maganda yung manok para protein. Mas maganda yung manok? May protein din naman yung baboy, pero mas more on ang Taas ang fats na. fats niya, lalo pag litson, lalo na yung mga greasy, mag-greasy. Naglalaway tuloy ako sa litson kasi gusto ko ng litson eh. Baboy eh. Kasi sa nakaraan nga, di ba, bumili tayo ng 2 pounds, which is 1 kilo, kulang-kulang 1 kilo yun. Pinapak namin ano lang dun yun, sa... Han? Kalahating kilo lang yun. Yun? 2 pounds lang yun eh. So ang 1 kilo nun mga nasa $35. Ay, Hindi, ang 1 kilo 2 pounds lang yun, Han. 2.2 pounds ang 1 kilo. Okay. Kaya kulang-kulang 1 kilo yun kung 2 pounds yun. Kasi ang isang kilo, 2.2 pounds. So kung 2 pounds yung binili natin, kulang-kulang 1 kilo. Higit kalahati, mabigat eh. May bigat yun. Ayaw mo nun? Dapat Kanina ko pa sila, hayaan mo na, nandito na tayo, malayo na tayo, babalik pa tayo. Pag manok na lang tayo.
Pag uwi na lang natin baka dadaan tayo para pag yung mga bata makatikim din kung bibili tayo. Hindi na pa naman tayo uuwi siguro. Uwi tayo eksakto o ano, depende kung anong oras na makakauwi. Yan guys, Bakulimlim, nandyan na yung snow ha. Snow time. Ibang parte ata nag-snow. Oh, may nakita na ako sa Calgary guys. Sa Calgary, Trans-Canada Highway 1, snow na eh. Nag-enjoy din naman ako dito sa bahay. Almost 6 days din naman ako hindi tumakbo. Kaya pag nabigyan tayo ng load, tuloy-tuloy na naman tayo sa biyahe. Hindi ko alam kung ilang araw na naman ako sa karsada. At least yun, kasama natin ang pamilya natin, napagawa natin yung truck. Kasi ang plano ko guys, December 23 until January 2nd hindi ako bibiyahe. Kasi siyempre holiday yan eh. Kaya ngayon pa lang, so October ngayon, November, December, malapit na Pasko. Dapat gaganituhin ko yung sasakyan mo sa Volvo. Shed. Sineni mo? Oo. Pagka may pagkakataon. Kasi lagi tayo nagmamadali pag umuwi. Pag-uwian kasi guys, parang gusto ko lang nasa bahay. Kaya hindi ko malinis-linis yung truck mo. Hayaan mo na, marami pong pagkakataon yan. Winter na. Pagka bayad na yung truck, pwede naman natin ipa-detail yung truck sa loob eh. Expenses din naman yun ng company. Hindi na kailangan pang linisin pa yun. Kung mayroon ka naman pambayad sa, meron naman ano ang company, ipagawa mo na. Kasi alam nyo ba kung bakit guys na maraming mga owner operator din dito sa Canada? Kasi yung mga expenses na yan, Hindi, depende kasi kung anong klaseng business ang dinadala mo eh. Kung sa atin, no, corporation, kailangan mo i-file yun kasi hindi mo makukuha yung pera mo kung wala kang ipa-file. Oo. Doon lang talaga yung kung magkano ang sahod mo. Handa na. Doon lang. yung mga kargamento namin. Alam mo na tayo ng pera nga, bilang ko ng brush. Okay, dahil tayo rito sa bilihan ng manok. O tama yun guys. Kaya may extra lagi yung corporation namin. Nagpasahod na si Mrs. Sumahod na ako, sumahod na rin si Mrs. Kasi si Mrs. ano na yan eh, Vice President eh. May sahod si Mrs. ko guys sa corporation namin. Sumasahod siya. Akala nyo siguro Mayroong CPP. meron ding CPP si Mrs. Akala nyo si Mrs. ko hindi walang trabaho. May trabaho yan sa corporation namin. Nagpasahod ako. Nagpapasahod. Yan, Masahod ako pala. sumasahod din si Mrs. Bukod sa sahod ko, bukod din sa sahod ni Mrs. Hindi nga lang maliit ang sahod ni Mrs. Ay, hindi nga lang malaki sahod ni Mrs. Kasi nga siyempre nagbabayad pa tayo ng truck. Pero ma-maximize yan pagbayad na yung truck kung may awas si Lord. Kaya yung mga nagsasabi dyan, binabas tayo na patayo mo pagtrabaho yung Mrs. mo. Isa pa, hindi siya nagtatrabaho kasi may malilit pa kaming mga anak. Yung mga iba hindi naiintindihan, walang magbabantay dito sa Canada. Pero yung mga nasa Canada, maintindihan yan. Pero kung nasa Pilipinas ka, hindi mo maintindihan. Oo, kasi sa Canada alam nila yun eh. Sa Canada kasi, kapag malilit ang anak mo, kailangan mong iiwan yung mga anak mo sa mga designated na magbabayad ka naman. pag-iiwanan at magbabayad ka. Bakit namin iano yung mga anak namin kung magbabayad din naman kami? Hindi na, si Mrs. na lang ang mag-alaga. At ang gagawin na lang namin, may company, corporation naman kami dalawa, may business naman kami. Sumahod na lang si Mrs. kasi siya yung caretaker o ano, tawag nito? Para may pension din. Ano mga habol natin dyan? May pension din si Mrs. na sinasubmit namin sa CRA. Ako na lang bababa, saglit lang naman ako. O bababa? Sige. Bababa lang si Mrs. Bibili ng dito muna kami sa Dalarama, may dadaanan muna siyang bibilin dyan. Yan yun nga, but anyway, yung sinasabi ko nga sa inyo, sa mga nagsasabi sa amin na bakit di ko pagtrabahoin si Mrs. ko, may rason. Si Mrs. ko nag-aalaga ng mga anak namin, no? At ayaw namin yon na dalhin yung mga anak namin sa mga nagbabantay. Kasi alam mo kung bakit. Yung mga nagbabantay, babantayin lang naman yung anak mo eh.
bigyan ng gadget, maghapon na sila dyan. Pero ang ginagawa ni misis ko mas matindi. Pag nasa bahay, ang asawa ko, ang pag-aalaga ni misis ko matindi. Sa bahay, meron time yung gadget, meron time yung nagtatas sila kahit walang school, Sabado Linggo, may time yan. At dinadala niya yung mga bata sa pinapasyal niya, yung bang banding talaga ng mag-ina at sa mga anak. Hindi gagawin yun nang nagbabantay ka o nagbabantay ng mga anak mo dito sa Canada. Kasi ang purpose lang nila dito, pag nagbantay ka ng nagbantay silang anak mo, ay maging safe lang sila. Hanggang doon lang, kahit na maghapon o 8 hours yung anak mo iwan dyan sa facilities. Walang ibang gagawin yan kundi bigyan ng gadget, maghapon nakaupo. Basta importante safety. Yun yung ano nila doon. Pero hindi kami ganun, ayaw namin ganun. Kaya hindi siya naghanap ng full time job si Mrs. Pero guys, dahil may corporation nga kami, may business tayo, kaya si Mrs. pinapasahod ko rin. Meron din siyang sahod, hindi nga lang siya malaki, hindi sakto lang ngayon kasi nga magbabayad. Pero ang importante, nagbabayad si Mrs. ko rin ng tax sa kanyang business. Meron din siyang CPP, Canada Pension Plan, pagka tumanda siya. Kasi dito sa Canada, kailangan mo mag-submit ng remittance ng iyong tax. Yan. Nakabili na kami ng manok. Yes! Guys, tara kain. Wala, nagutom na kami ni Mrs. Kaya kumain na kami dito. Yan. Kita nyo? Manok lang ha. Yung pagkain namin ni Mrs. at saka hanin. Alam nyo naman kami, hindi kami mahilig sa restaurant mag-asawa. Hanggang ganito lang kami. Ano? Restaurant lang pag birthday ng mga bata. Kain tayo. $13 lang to. Hindi kami magastos guys. Magastos kami sa mga bagay na pangangailangan. Si Mrs. nga hindi rin mahilig yan sa ala-alahas eh. Pero may alahas si Mrs. hindi lang niya sinusuot. Nahihiya ako. Bakit? Nahihiya ako magsuot ng alahas. Why? Basta nahihiya ako. Kaya hindi ko pina-priority yung bilhin. Tsaka suotin. Hindi. Kahit ako guys, nakita nyo ba? Hindi naman ako masyado sa alahas. Wedding ring lang. Suot ko. That's it. Kailangan namin bilisan din. Mula dito hanggang St. Laurent, 1 oras ang biyahe. Kapag natagalan kami, walang magsusundo sa mga bata. Kasi alas 3 yung uwian nila eh. Kaya nga, nagutom na kami kaysa naman huminto pa kami kung saan, anong oras na rin Yung huling kain namin ni Mrs. alas 2 pa kahapon guys. Nagpasting kami hanggang ngayon. Nagbuhat na rin ako kanina. Si Mrs. nakapag na rin. Work out. Alas 2 hanggang ngayon. Alas 10 na ng umaga Ilang oras na yung fasting na yan. hours. 20 hours na akong hindi kumain. Ayan guys, kain lang tayo. Kain tayo, halika kayo, kumain kayo. Tapos mamaya, alis na kami. Check natin yung RV. Baka mamaya linipad na yung tarpaulin doon. Guys, nandito na kami sa Canadian Tire. Bili muna kami ang Enterprise. Yes! Hi there. Ayan guys, nandito na tayo sa Highway 6. At maulan. Dahan-dahan lang kami ni Mrs. Kasi baka mamaya hydroplumbing kami. Ang hydroplumbing guys is yung
pagka yung malobstruction ka dahil sa dahil sa tubig. Kaya dahan-dahan lang ang driving ni Mrs. Ano pala? Bayaran na pala ng tax na yun, ha? Ano na? Bayaran ng tax. Doon sa property? October natin binili yun eh, kaya kailangan natin bayaran. Sa October namin binili yon. Talagang, kasi nung pumunta tayo dito, holiday, di ba? Ay, yung nung huli nating video vlog, no? Kasi napanood nyo naman yung nagtarpaulin kami ni Mrs. Kaya bala ko talagang bumalik yung time check kung wala ko pa naman biyahe, bumalik na tayo. Oo. Sakto pala guys, sakto. Nakita mo naman may pagka naalala pala ni Mrs. Bayaran pala ng aming property. Diyan sa St. Laurent, magkano yun, ha? Wala kayo. Dalawang lupa, ano na yun? Mga nasa 230. Dalawang lupa. Dalawa na yun. Dalawang lupa. Babayaran namin ng property ta. A year. A year, mga nasa 230. Hindi, a year. Oh, 230. A year na yon, yung dalawang lupa. Yan guys. Buti na lang naalala. Merap din pagka guys, may mga property pala. Kailangan mong buwisan. Oo. Wala kang kawala sa pag-buwis. Ay, nilagay ka man doon o wala, magpupuwis. Oo. Kahit naman sa Pilipinas, di ba? May naman? May buwis naman ng mga doon, property. Yung aming meron din kasi kaming biniling lupa sa Surigao guys. Nagkakahalaga na 1.4 million doon sa lugar nila Mrs. Baka sakaling balang araw kapag patayo kami ng kahit na doon, sabihin na lang nating, kasi malakas doon sa lugar nila Mrs. ang warehouse, pag-iipunan pa. Baka sakali lang Nasa 2 hectare yun nabili namin doon sa Pilipinas eh. Yun, binibisan din namin yun. Pero maraming nyug yun. May mga nyug yun. Kaya pagka yung bayaw ko nagpapa sila ng nyug, no? Tapos binibenta, yun yung pinambibis doon. Kaya hindi kami nagpapadala ng buwis doon sa dinagat, yung 2 hectares na lupa namin doon. Pero yung property namin, yung real estate namin dito sa Cavite, sa Toklong Kawit, yung aming bahay doon sa Cavite, sa mga nakasunod, no, fully paid na yon. Gusto nyo panoorin. Taiwan pa lang tayo, no? Ha? Taiwan. Nasa Taiwan. Mag-boyfriend pa lang tayo, no? O yung bahay na nandun kami, yung bahay namin sa Cavite. Boyfriend, girlfriend pa lang kami ni Mrs. noon nung kumuha kami ng bahay na yun. Sa mga nakasunod, no, alam ng mga nakasunod yan na fully paid na yung bahay namin doon sa Manila. Ngayon pinapaupahan ni nanay ko yon, may umuupa doon, at hindi na ako nagpapadala ng budget ng nanay ko. Yung upa, yung bayad ng upa, yun na lang ang kinukubra niya buwan-buwan. Ayun. Pero ang bayad ng buwis, sila na nagbabayad ng buwis doon. Doon na binabawas ng nanay ko doon sa bayad ng buwis doon. Ang paupa namin doon sa up and down namin doon guys, nasa 6,500. Tama lang ba yung ganong klaseng paupa ngayon guys? Sabihin nyo sa akin. Lalagay ko yung description down below. Sa down below, check nyo yung property namin yon para makita nyo yung bahay namin doon sa Pilipinas din. Ayan, buti lang naalala. Ganyan talaga, mag-invest tayo na mag-invest para pag nagkaedad na tayo, hindi na tayo makapagtrabaho, edi meron kang itutulak, pabenta. Ayun, ganun lang yun. Kasi yung mga anak natin, wag nating asahan yan kasi may mga sarili silang buhay niyan guys. Alright guys,
Didiretso na tayo doon, Han? Okay, diretso na kami doon sa opisina ng RM ng St. Laurent. Yes! Alright guys, ayan, nandito na tayo sa Rural Municipality of St. Laurent. Ayan. RM St. Laurent. Oh. Community pride lives on forever. 150 years. Yeah. Alright guys. Province of Manitoba, servicing bilingual open. Alright guys, tara. Tara, let's bagets. Kunin mo yung wallet ko, Han. Kunin mo yung debit ko. Bayaran natin sa debit ko. Diyan sila lang. Ito. Ayan o. Kunin mo na lang yung simple ko dyan. Balik mo yung iba. Sakali man. Dito yata. Ito. Kunin mo. Yan. Kaya pang naman si Lakay. Ay, nakuhan. Pati at ikaw nakukonsumisyon na rin. Sabihin pa bang debit? Eh, ano palang sasabihin ko? Credit card. Yun naman talaga, Han, eh. Card na lang. O, sige. Huwag naman kayo masyadong magalit sa Lakay Tracker at kay Mrs. guys. Yes! Pinapakita lang naman namin sa inyo kung ano talagang buhay dito, eh. Hindi pinupulot. Kailangan teamwork kayo mag-asawa. O, Han, eh. Tayo sa St. Laurent. RM of St. Laurent. Bumalik kami rito ni Mrs. para magbayad kami ng buwis. Bayad tayo ng buwis ng dalawang lupa. Magkano na kaya yung lupa natin dyan? Pwede natin itanong. Meron ng Municipality St. Laurent 1982. Alright. Credit card payment o credit card payment now available. Please be aware there is a 2.4. O kita mo, may bayad pa kapag ka-credit card ang gamit mo. I-debit ka. Good morning. No. We pay the tax, property tax. We are here to pay the property tax. Thank you. You're at the right place. I am at the right place. Is this the one property you have? Two. Trinidad. Well, they tax you We have two property. and then they tax you on the supplementary. So when you put a building on it, now it's added. It's added. It's not like they're charging you twice. So they're charging you for when you have a building on the place, and the first thing is you just do land assessment, and you have it in front of me, can't tell you. What's the last name? Trinidad. T-R? Trinidad. Presume, even for myself, when I'm in the same situation, I would D-E-D. find both firms to show me what, Nelson and Eileen? Nestor. 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 I'm Yeah. sorry. That's all good. Bifocals, I can't see. It's okay. yeah, No I excuse. can't. You're more than welcome to call assessments. I can give you the phone number and they can explain it. Maybe don't have a full grasp on it. So I can Okay, give so you it's the phone number. picking You up can talk both to them. properties, which is good. One is 130.20 and one is 118.86. Does that sound right to you? Yeah. Okay. Why is they are not same, Same? price? I mean same tax. I don't know, you'd have to look at your assessment on your property tax bill. Okay, no, Okay. Maybe, do you have a building on one or something? Oh, there's a trailer. Yeah, that's The, probably. oh yeah, so Okay. there's a That would be trailer. a little bit more, whereas the plain land is less, right? Oh, yeah. And now it's debit today? Debit. Debit. That's okay, yeah. Is there any way you know how much is the value of the property? Do you want a copy No. of this? or do That you will want a be copy on your of this? assessment as well. Oh, So you know okay. the property tax bill you're Yes, on? yeah. You'll see the assessment. When you see the value of the property in there? Correct. Oh, okay. Yeah. I received that You one. did receive it, yeah, so. How much? Property bill tax. I'm not sure yet. Yeah, so just take a look there, and then you can see what the value of your property is. If it's just nothing on there, it'll just be the land.
and then the other one will have land and if there's a structure on it. Yes, yeah. Yeah, so Okay, if you 249.06. Yeah, yeah. It's raining out, eh? Yeah. Yeah, no, that would be awesome. It's definitely a learning curve for me, and oh my gosh. So when they're going to put water? Not yet. You don't have any idea. Running water? Yeah. No, you're responsible for your own well. Well, I mean, when it's gonna be developed, they're going to put running water. Not Like in Winnipeg, they have a Winnipeg water, right? Yeah, Not I yet. don't see that happening for a long, long time. So, yeah, like we live out here and we put our own well in. Yes. Yeah. Okay. All right. So I'm like, maybe somebody else has the ability to send it to me. Yeah, and then we have the septic as well, right? Yeah. Rural Manitoba, that's the way it's done, so. Yeah. Right. So did you have a good summer? And the worst. Yes. Yeah. Yeah, and the, We keep coming back in here. yeah. So you had 40 Saskatoon and Right. 42 Saskatoon. I just wanted to make And sure. that's the It scary doesn't show part me of what it, the right? addresses are, Because, so. you know, the person 40 and that 42 clicked on Saskatoon Bay. has the same last name as one of our ratepayers. that Well, I've thank been you for doing it. coming in. Yes. Hi, could you please put an email address for the Interact, Right? And just in so case if we pay in because the there were two people e-transfer? like that. The one I just Oh, you want to do an deleted, e-transfer at some point in time? Yeah. Okay, I would check next year just in case but that this had the same email last name, changes. that's why I'm Okay, Just yeah. give us a call, Yes. because you know with security breaches and Oh Yeah. yeah, You yeah, I know, understand that. now, right now we have an email address, but that could change if somebody hacks into it, then we have to change Yes. it. So just give us a call next Oh year. yeah. Thank you very much. His blogging is not in you. Oh, I was gonna say, I don't think that's ours. No, that's just, It's not facing on you. no, it's The camera is not facing on you. it's a vlog. Oh, it's a blog. If you watch my video, there's a lot of video that I've been doing here in St. Laurent. Yeah, in YouTube, Lakay Transport. You wanna check that out? Okay. Have a good day. Okay. Guys, Right. St. Laurent. Alright, let's go. Pabalik kami ni Mrs. doon, guys. At i-check namin yon. Hindi mapakali si Mrs. eh. Doon sa ano. Akin na yung anuhan, yung resibo. Hindi yan. Hindi ko kailangan yung credit card. Ibalik mo na lang yan. Baka mawala ako pa. Okay guys andito na yung katibayan na kami ay fully paid na naman sa ayan St. Laurent fully paid na naman kami ni Mrs. sa tax. Yes! Alright, fully paid na naman si Mrs. sa kanyang tax. Ayun magkano binayaran? 249.06 tax receipt. Ayan Just sabihin naman kita. dalawang property yan guys ayan 40 Saskatoon Bay and 42 Saskatoon Bay. Dalawang lupa binayaran namin ni Mrs. ngayon. $250. Anyway, ganyan talaga ang may property. Wala kang kawala dyan. Wala tayong kawala sa property tax dito sa Canada. Kailangan mong bayaran. Yan talaga yan. Kasi pag naman tayo maghanap buhay, kaya may property. Kunting bagay lang naman, maliit lang naman. Mas malaki yung isa kasi nandun yung RV namin. Yes. Yung isa wala pang nailagay. Isang taon na rin, di tulad sa Winnipeg, mahal ang tax doon. Mas mahal ang tax sa Winnipeg. Lalo't malapit tayo sa school. Right, mas malapit kami sa school. Malapit ka sa school, mahal yung tax. Mas mahal ang tax. Yan guys Bye, St. Laurent. Wow! Siyempre magbabay ka naman sa St. Alright guys, ayan Yes! Baba ko. At least kahit paano ito makikita natin. Kaya ito rin yung isa naming dahilan para pumunta kami ng business dito. Dahil yun nga yung nilagay naming tarpaulin. Okay, so 42 wala dito hanggang doon.
Yung 40 na yan, mula dyan hanggang dito. Yan. Alright. Si Mrs. naglagay nito guys. Siya rin ang nagsemento nito. Magaling si Mrs. Kung kayo may asawang katulad ng Mrs. ko, nalo. Panalo. I'm sure lahat naman ng Mrs. kayang gawin yan. So what do we have in here? Guys maganda. Hindi naman pala hindi naman pala natanggal, hindi naman linipad eh. Maganda pagkakalagay. Sa susunod, kahit ganito bilhin mo pero mas malaki. Magkano bilhin mo rito 60? 60 daw bilhin ni Mrs. itong tarp namin na to eh. Tarp. Sako. Ay, parang walang nangyari. Magandang pagkakalagay. Han. Ito na ba yung pinakamalaki? Ay merong Kung may mas malaki, mas maganda yung ganito ilagay natin, Han. Hindi, 27 by 20. Ito na yun eh. Pinakamalaki? Oo. Kung mayroon pang mas malaki, mas maganda yung ganitong ilagay natin. Para sa akin lang Hanggang next year, ganito. Pwede natin ilagay yan. Mas maganda yung ganito. Kasi dito sa likod guys, papasok muna kami sa loob. I-check namin lahat ni Mrs. I-start mo. I-ano mo pa ba? Ilagay pa ba natin yung Battery? Battery? Hindi na nagpa-power eh. Ha? Oo. Ito. Hindi na nagpa-power, kaya nga ilagay ko muna. Hindi, itong sasakyan. May battery naman yan eh. Isaksak mo. Sigurado ka? I-atras mo muna, sagad mo. Baka mamaya mag-anuhan yan May power na yan eh. I-ano na lang natin. Hindi, iba yung kuryente nito, Han. Itong kuryente na to, hindi yun nakasource dito. Ayun may sarili siyang dyan. Hindi mo alam Sige lang Sige, lagay mo na nga cut mo na yun Lagay mo na nga lang. Teka, i-shot mo maigi yun. Ay. Purple. Yan. Guys tulong-tulong kami ng asawa ko Sabihin mo na yun, hayaan mo na yun. Sabihin mo Sabihin. Iba kasi ako eh. Sige, magsalita ka. Hindi ako humingi ng tulong. Hindi, ang sinasabi ng mga baser, ito mga baser lang puro utos daw ako sa asawa ko. Hindi kasi ako mareklamo, kuya ganun. Hindi, bakit inuutosan ba kita? Kaya nga ako ang gumagawa eh. Kasi nga, si Mrs. mayroong kusa yung asawa ko. Wala, hindi ko siya inuutosan, tignan mo. Siya nang bahalang dumidiskard eh. Ini-start mo ba? Hindi pa. Buksan muna natin to. Sige. Sige, start ko na lang baka mamaya magulo. Yan yung sinasabi ko sa'yo eh. Guys baka mamaya sabihin nyo naman, utos na naman sa asawa yan. In-advisean ko lang kung in-start mo na. Naisip din niya. Okay, magagalit. Pero yung nakakaintindi sa akin, thank you. Pero yung mga basa, problema natin. Yung mga, hanggang dyan lang yung mga yan. Hindi mo na may yan, Han. Hindi mo may pero makakapasok tayo sa loob. Ito ang natin, ito lang. Sige. Luluwang naman, okay. Under yung yung heater? Siguro kung nakandar. Heater, naka-on yung heater. Hindi kasi linagyan mo siya ng battery kaya mag-on. Bakit sino nag-on nun? Baka automatic mag-on. Ito, may hila rito. May hila ba? Sige, anuin mo dyan. Lugan lang namin ng konti. Tamang makapasok lang kami ni Mrs. Yan. Pinutol-putol ng mga bata eh. Pinutol-putol. Oo, naka-ano ito? Ay, naka-ano lang. Ay, iba yan, Han. Iba? Iba siya? Putulin na lang sa natin. Huwag magpuputulin. Saan galing yung tali niyo? Dito? Ikaw, kung gusto mong putulin mo na, tapos i-wrap na lang natin. Siguraduhin mong mayroon siyang pagkakataong may tali natin. Putulin na lang natin.
tama kung meron tayong putol. Dito. Natin putulin kasi pagka pinagsalubong, pwede nating i-tie up dito. O kaya dito. Wala ka bang dalang kutsilyo? Wala. Oh, wala pala eh. Ito yun, honey. O, ito. Ha? Ito. Huwag mong putulin. Andito yung ano niya eh. Ito. Tanggalin ko to. Ilusin ito. Yan. Alam ngayon, nakailaw na. Noon, hindi. Ano nangyari? Tubig lang naman yan, Han. Masyado ka naman. Ano yun? Ha? Eh, ang importante makapasok lang tayo. Dandan lang. Ayan oh. Oh, yun. Baka mabutasan. Hindi, okay na to. Makapasok lang tayo. Hindi ka naman makapasok kung hindi mo ma-open yan eh. Kaya dagdagan natin ulit. Yan. Oh. Ilusin pa natin to. Hindi bali na. Makapasok tayo dyan. Eh yung ano yung... Ayan guys. Tinanggal ko. Matatanggal naman dito eh. Tinanggal ko yung parang hook niya dito. Yan. Nakita nyo. Matatanggal naman. Missing na lang nila misis yan. Sasama. Okay. Oh. Nag-heater ba? Hindi, baka yung fridge yun. Ngayon, ang gagawin ko, Ang gagawin mo? buksan natin to lahat. I-drain ko muna doon. Dito ka na lang. Tapos sabihin ko sa'yo, pump mo. Ikaw ang bahala doon? Oo. O sige. Paano i-pump? I-drain muna lahat? Teka, kuha na ako ng gloves. Sige. Kasi dito muna tayo. Tulungan natin si Mrs. sa gawain dito kasi hindi siya mapakali eh. Parang hindi pa siya satisfied yung pag-winterize namin eh. Yung mga nagsasabi sa amin na ganito gawin, salamat naman sa mga advice niyo. Pero yung ano kasi namin, yung water heater namin, hindi nalagyan, hindi naman namin ginamit eh. Kumbaga, nagdadala si Mrs. ng tubig dito kasi nga wala nga kaming ano dito, 'di ba? Wala nga kaming well, wala kaming tubigan, wala kaming city power outlet o power hose na pinagkuhanan ng tubig, kaya walang laman yung mga yon. Drain yung mga yon. Oh. Drainin mo diyan? Okay, pump ko han. I-pump ko yung kubeta? Oo. Pump natin tong kubeta. Ayun oh, pulang-pula ah. Yan. Doon yung makikita. Oh. Wala na. Buksan mo lang dyan. Buksan mo lang dyan para bumaba yung tubig. Wala na oh. Dito. Tumunog, pinapump mo. Hindi, dito. Sige, ganyan mo rin. Parang ano. Pero oo. Mahina pa yung battery yan. Sige, merong natira doon eh. Saan? Doon, mayroong pang yellow. Anong yelo? Try nga natin. I-flash natin na yung tubig. Tubig? Hindi, okay. Guys, gawan pa ng paraan. Hindi mapakali si Mrs. kasi ayaw niya kasi pumutok yung mga ano. O ito yung dinadala ng asawa ko. Buksan mo. Buksan ko. Ito yung dinadala ng asawa ko guys na tubig namin. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin sa amin na hindi namin pwedeng sabihin, hindi natin pwedeng masabing yung post na yung tangke namin may laman. Walang laman yun kasi nga hindi nga kami yung ganun ng sauce. Walang tubig doon.
ano ko yung ano. Yung? Si... Linisin ko. Linisin mo? Oo. Paano bang linis ang gagawin mo? Hindi ko alam yung gagawin mo eh. Tignan. Ay. Tignan natin. Tatrabahuin ni Mrs. Kasi hindi siya mapakali eh. Bumalik pa talaga kami rito eh. Ayan ba? Anong kahoy dala doon eh? Kali ko lang. May kahoy ka pa? Yan yung sa ano black na tubig. Wala naman dumi yan guys kasi nakita nyo naman. Ang inilagay namin yung tubig lang talaga. Pinadaloy lang naman namin doon. Ngayon maglalagay ulit kami ng ano ng winter. Yung anti-freezer dito. Saan namin to? Wala tayong water source eh, kaya hindi natin maabot ng spray doon. Kaya mo na bang gawin yan? Baka nag-stuck yun doon oh. Ha? Baka malaglag yan Han. Hindi mo mahila yan. Mapa-flush naman yan. Brush yan eh. Hindi hanggang dyan lang oh. Baka naman isiksik mo hanggang doon sa loob yan. Baka hindi mo mahila yan. Alam pa dito. O dalawain mo yung ano, plastic. Tali, pantali. Ayun oh. Marami pa siyang natira eh. Na tubig? I-flush ko doon ha. Sige. Tapos habang pina-flush ko, ano mo, brush mo. Ayun. Ayun, makamili yung kamay ko. Pinga ko gloves Han. Gloves. Gloves. Yan guys. Pinaplas ni Mrs. doon. Ako naman taga-sungkit dito. Linisin ko maigi. Three-way pump. Ano? Oh, three-way pump. Oh, ito Naka-on yung yan. dalawang yan no, para itong RV na ito hindi na namin kailangan ng ano ba yun, air compressor. Oo. Oh, kasi meron ng built-in na pump ito. Ngayon, dalawa kapag ka magdi-drain kami ng mga kung ano diyan, dalawang iyon namin. Dito bago mag-winterize, dito may ano. Oo, ito. Nakikita naman. Bago mag-winterize, kailangang ano, Empty lahat. ito yung monitor niya. Yan yung monitor niya. So ang gray, ito yung sa sink. Okay. Sink yan kapag pinindot That niya. means empty. Kapag nandun sa ito, indication ng light andiyan sa E, empty. Okay. Now, Yung lock. itong black. Ito yung problema namin nung nakaraan guys. Hindi mag-empty-empty. Kaya bumalik kami. Pina-flush namin. Oh, yung black, ano tong black? Itong kubeta? Itong kubeta. Ito kubeta. Black Okay. tank. Black tank. Okay. Itong fresh, empty. Itong fresh. Which is hindi kami Empty rin. hindi kami mag-aalala dito dahil hindi naman kami naglagay ng fresh water dito. Oh, wala naman. Wala kaming fresh water. Pero dinidrain pa rin namin just in case. So ngayon, Lahat empty. lahat empty na. Ready na ang RBA winterize. Ayan. Ayun, Successful na. Wala Okay. na. Unang ano yan. Okay, isarado ko muna yon. Titingnan, isasarado muna natin. Isarado muna ito. Ngayon, sarado mo muna yan. Kapag lumabas na yung pink, yung clear pink, ay yung pink talaga, wag yung light pink. Pink Oo. talaga. That means, Sweet nakaikot na yung solution. Absoluta. Pupunta kami doon sa ano, sinot-search ni Mrs. kasi hindi nga siya mapakali. Ito guys, yung sinasabi ko. Ito yung clear water namin na dinadala rito. Dito sila. Malapit lang naman kasi diyan yung beach. Pagka nag-beach yung mga bata, lagi-lagi kasi sila Mrs. dito eh. Nag-beach sa mga bata, magdala si Mrs. ng mga ganyan. Maraming galon ang dinadala ni Mrs. kasi wala nga tubig pa dito. Kasi wala pa nga kaming budget para pantubig. So ang nangyayari niyan, pinapaligo ng mga bata. Yan. Kaya mo? Sige, iwan ko lang, ipump ko doon para makita mo dito. O, sige, pump mo doon. Sarado Ako na muna magpasipsip dito. Sarado muna natin to. Ito na. Ha? Sarado Wala na bang tubig yan? O, sige. Sarado muna natin kasi lalabas yung mga solution dito. Oo, sige.
Yan guys. Ito okay naman ito, di ba? Pag ipinap mo, sisip-sip lang siya. Oy, on mo muna yung isang ano. Patong mo lang dyan. O, saan yung onan dyan? Ito, on ko lang dito. Turn mo. Okay. Ngayon, ipump ko. Sige. Kapag hindi mag-pump, ito tingnan mo, kapag hindi pa rin magsip-sip, itong wire na ito, i-on mo lang. Okay? Oh, okay. Sige. Si Mrs. Pipinutin lang niya yung pump doon ulit kasi nakapatay nga. Dito natin malalaman pag ito na nababawasan ito, ibig sabihin pumupunta sa mga designated. Ayun. Oh, bilis! Oh, bilis niya, oh. Bilis niya humigop. Higop na higop guys, ah. Ang lakas ng pump ng ano, hindi mo na talaga kailangan ng air compressor ito. Built-in na lahat pala itong RV namin, guys. Oh, huminto. Ha? Baka puno na. Huminto eh, oh. Ito na. Pinatay mo ba? Hindi. Buksan mo yung three-way. Lahat, buksan mo, Han. Ayan guys. Okay na? Wala na, puno. Ano na, huminto eh. Ganito gawin natin. Oh, ano? Halika dito. Halika. Para makuha mo kasi pag puno na, humihinto na siya. Halika. Ang gagawin? Ngayon, para malaman natin na sigurado na lahat, magpasipsip ka pa ng isa doon. Ang gagawin? Ano, buksan natin dito. Kapag may lumabas na pink, ibig sabihin, okay na yun. Okay na yan, may pink na lumabas. Dito. Hintayin mo boss, lumabas ang pink. Lumabas ba? Lumabas. No. Ngayon, magpasipsip tayo ulit. Dito, kailangan pink din. Kita kang pink? Yan, Naubos na. Hindi. Kailangan kasing, sige, pasipsip mo ulit yun. Sige, Kasi buksan mo lang yan. pagkapuno na, hindi, ito, okay na ito. Okay na yan. Dito Okay na na yan. lang sa ano. Sige. Pasipsip ulit ha. Oh, eh, naka-on naman yan doon. Buksan mo lang yung pump dyan. Guys, ha. Kasi baka mamay masira yung tangke. Okay, game. Oh. Hindi pa. Oh, wala na, ubos na. Marami pang laman ito eh. Kapag namamatay siya, mayroon siyang automatic shut off dito kapag kapuno na. Siguro. Oh. Ilagay ko tong isa ulit. O yan. Sige. Nagpalit ako. Hindi, wala naman sumisip-sip eh. Naka-turn on ba dyan? Wala na siguro kasi puno na. Kung puno na yung mga ano dyan, wala. Yun. Sumisip-sip. Puno na? Saan ang ipump mo? Yan guys. Saan? Ito. Kailangan mong buhayin. Oh. O yun, pala. Kailangan clear pink O yun, yan dyan. nabubuhay siya kapag ka nababawasan. Dito. No, kita mo, buksan mo dyan. Mabubuhay siya yung pump kapag nababawasan. Dito wala na. Okay.
Ngayon, ang gagawin natin, ilagay natin to sa mga shower. Sige pa, pasapsipin mo pa. Hawakan mo dyan. Buksan mo to, buksan natin to. Ikaw may gloves ka, buksan mo yan. Mabubuhay siya kapag ano. Oh. Oh, tama na. Winterize na yan. Nabubuhay siya kapag, oh yan, namamatay siya kasi nga binawasan mo dito. Ilan na nagamit mo? 2. Yan. Okay, okay na yan. Mga pangalawa yan. Patayin mo na. O yan guys. Tapos ilagay na lang namin yung kulang ni Mrs. doon. Kasi balik na namin dito. Tapos uwi na kami. Kasi nga yung mga bata susunduin pa namin. Busan ko lang ng interest para sigurado. Yung mga ano. O sige. Tapos linisin na natin. Takip ba hinahanap mo? Hindi, meron ba isa dito? Buhos ko na ito. Saan? Sa mga tangke. Doon sa kubeta. Oo. O yun sa kubeta yung black natin. Doon mo ano para may winterize na. Ang mahal pa naman yan guys. Isang galon na yan $8. Plus tax pa kaya yung tatlo. Kulang-kulang $50 yan Ay. Diyan lang yan kasi baka mamaya magamit mo. Ginawak ka. Dito mo ilagay. Kasi nawak-hawakan mo ng ano mo Okay, sige na. Ayan. Huwag mong ilagay lahat. Importante may laman. Yan ang pinaka number 1 sa may kubeta. Spray pa sa akin itong na to. 2 cups daw 2 cups. Yun, ilagay mo sa... Teka, nawawala siya pagka dapat pala nilagay natin. Pinasipsip muna natin. O, ano mo, ibuhos mo lahat yan, ha? Yan. Yan mo, tapos antayin mo. Huwag mo itapon, tama na. Ito, pasipsip mo. No, yan na, tama na yung doon. Pasipsip na natin ito dito para may laman yung Sige. binawasan mo Kita mo, naririnig mo kapag ka nag-drain ka dyan, naririnig mo na sumisipsip siya. Ibig sabihin, yung gauge niya, Sarado ko yun ino-off ko. hindi, huwag mong F yung yung pump niya. Kasi umaandar pa Mister, i-on ko. Naka-on ba? Hindi. Naka-on doon sa Hindi, dito. Sige, paano? Sisipsipin niya. Hmm, Dito sige. ba? On ko. Oh, binawasan mo Doon, baka sarado doon. Tignan mo doon baka sarado doon. Sabihan naman kita. Guys. Ayan, sinisip-sip na. Sip-sip! Pasip-sip! Patayin mo muna, tapos buhayin mo. Oo. Yan, ang lakas Ninig Oh, ito Okay na. Sige. Balik na natin itong mga tohan. Balik ko na. Balik na natin. Okay guys, tapos na namin ni Mrs.
Ito, merong i-explain ko lang sa mga tao bakit hindi tayo nag-drain ng, kasi hindi na nakita eh. Ito yung inaano nila eh. Oh. Dito, yung hot water dito kasi yung sa hot water. Mm. Ngayon hindi na natin i-drain ito kasi wala namang laman yung fresh water natin. Oh, okay. So, ano sa palagay mo? Tapos na? Satisfied ka na ba? Satisfied ka na ngayon? Satisfied na si Mrs. guys ha? Kailangan talagang i-empty yan eh. Kasi kung hindi mo empty yan, yung mga natira na yan, yun ang magkukos ng ano. Guys, okay na to. Sa wakas, satisfied na si Mrs. Makakatulog ka na. Ano mo kanina? Makakatulog na ako. Makakatulog na si Mrs. daw. Hindi na ako mag-iisip ng mga kung ano-ano. I-wrap up mo na lang yan. Para hindi siya mabasa. Yan, siksik mo dyan sa may loob niyan. Yan, siksik mo dyan. Alright. Para magsarado yun sa ano. Oo, ano mo sasarado. Ito lang. Okay na yun guys. Nag-i-snowman. Hindi na yun ano ni Mrs. Hindi, kampante na siya. Alright. So, tarahan. Antayin na lang kita rito. Yan guys, ang may property. Kailangan mo rin alagaan. Pag sa ganun eh, hindi ka o hindi tayo hindi masira yung property mo. Yung RV na yan eh, para sa pamilya yan eh. Especially yung mga bata. Building memories, sabi nga nila eh. Hindi para sa matanda na yan, kundi sa mga bata yan. Alright. Oh. Parado ko na guys. Lagyan natin ito para no trespassing. Alright. So guys, paano? Paalam na kami. Uwi na kami para yung mga bata susunduin pa namin. Thank you for watching. Mag-ingat kayo. Paalam ka na Han. Hanggang sa muli natin pagkikita guys, no? Yan, kapag may property, bayad din sa tax pag may time. Alright guys, bye, love you all. Alam mo na pala. Thank you, peace out. Bukas, bibiyahin na ako. Kita-kita tayo sa kalsada. Bye bye. Lakay Tracker.